Mabuhay! Ako si Ginang Angela Mopera at welcome sa Araling Panlipunan 7. Sama-sama natin tuklasin ang kasaysayan, kultura at kabiasnan ng Pilipinas at ng buong Timog Silangang Asya. Handa ka na ba? Tara na at matuto! Dumako naman tayo sa ikalawang aralin ng unang unit, ang Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya. Ang ating mga kasanayang pampagkatuto ay ang mga sumusunod. Nasusuri ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya batay sa pangkat etnolinguistiko, pananampalataya, estrukturang panlipunan at ugnayang pangkapangyarihan. At ikalawa, naiuugnay ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya at kasarian o kinship, family, and gender sa Timog Silangang Asya. Ang atin namang mahalagang katanungan ay bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiyang pantao, komposisyon, wika, relihiyon at ang pangkat etnolinguistikong bumubuo rito? Ating nga alamin sa araling ito kung bakit mahalagang matutuhan ang iba-ibang mga pangkat etnolinguistiko, pananampalataya, estrukturang panlipunan at ugnayang pangkapangyarihan ng ating rehiyon at mga bansa rito. Tuklasin at pag-aralan kung sino-sino ang bumubuo sa lipunang Asyano, paano sila hinubog ng kanilang mga paniniwala at relihiyon, at kung paano nakatulong ang kanilang ugnayan sa isa't isa upang mabuo ang isang matatag at maunlad na Timog Silangang Asya. Sabi nga ni Marcus Garvey, ang taong walang alam sa kanilang kultura at tradisyon ay parang mga punong walang ugat. Ang Asya ay imahe ng isang masalimuot na pagkakaiba-iba. Binubuo ito ng iba-ibang pangkat etnikong nagtataglay ng iba-ibang katangiang pisikal, wika at pananampalataya na mayroon ding ugnayan sa heograpiyang pisikal na nakapaligid sa kanila. Ito ay isa sa maraming dahilan kung bakit may mga pangkat etnikong naninirahan sa mga kapatagan, kabundukan, tabi ng dagat, mga pook rural o urban, o mas gustong maglipat-lipat ng tirahan. Halos 8.54% ng kabuuang populasyon ng mundo ay nasa Timog Silangang Asya. Ang pagkakaiba ng oryentasyong etniko ng rehiyon ay nagbunga ng iba-ibang grupo ng kultura. Mula sa kayumanggi at manilaw-nilaw na kulay ng balat, itim na buhok at mga mata, ang bawat bansa ng rehiyon ng Timog Silangang Asya ay binubuo ng maraming pangkat etniko. Ang pangkat etniko ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na may sariling wika. Ang bahagi ng rehiyong ito ay isang melting pot o sentro ng pagtatagpo ng lahi ng mga Proto-Malay o Nisyot at Timog Mongol o Paron na naaapektuhan ng Malayo-Polynesyo at iba pang mga etnisidad. Higit pa rito, naaapektuhan din ito ng mga impluwensyang Arabe, Indiano at Chino. Ang mga pangkat etniko na Javanese at Sundanese ang nangingibabaw sa Indonesia, samantalang pantay ang pagkakahati ng mga lahing Malay at Chino sa Malaysia at Singapore. Sa Pilipinas naman, matatagpuan ang pangkat ng mga Tagalog, Cebuano, Ilocano at Bicolano. Ang mga wika sa Malaysia, Indonesia at Pilipinas ay nag-ugat sa pangkat ng mga Austronesiano at Polinesyo. Gayunpaman, hindi may pagkakailang maraming wika at dialekto ang nabuo sa rehiyon mula rito. Mapapansin ang marami at magkakaibang lingwistika sa kapuluan ng mga bansang Pilipinas at Indonesia. Sa Pilipinas, naisabatas ang opisyal nitong mga wika na Pilipino o Filipino kung ibabaybay ng iba at Ingles na mula sa bansang sumakop dito. Ngunit ang Tagalog at Bisaya ang may malawak na sakop o sinasalita ng nakararami. Malay naman sa Malaysia at Indonesian sa Indonesia. Lumaki ang populasyon ng Timog Silangang Asya bilang resulta ng maraming paglipat ng mga tao mula sa Timog Asya. Ang mga unang naninirahan dito ay nagmula rin sa loob ng Asya. Ang sunod-sunod na kilusan na umagaw sa mga unang nakatira rito ang nagresulta ng isang komplikadong estruktura ng etnisidad nito. Sa bansang Myanmar, matatagpuan ang pangkat ng mga Shan, Burman, Atchang, Karen, Rohingya at Kaya, na karaniwang mga Budista.
Samantala, sa Thailand, matatagpuan ang mga Miao, Man, Thai, Ho, at ang kanang muwong na mga dayo mula sa China. Ang mga Aka, Vietnamese at Chino ng Vietnam ay nahaluan ng mga pangkat ng caste mula sa Indonesia. Sa Laos, 69% ng mga tao nito ang bumubuo sa pangkat etnikong Lao, habang 8% naman ang Laolum, Laosum, Wongyao, Chino at Thai. Sa Cambodia, mahigit na 70% ng populasyon ay mula sa pangkat etnikong Khmer at ilang natitirang porsyento naman ay binubuo ng mga Chino, Vietnamese, Cham at Khmer-Lu. Sa modernong panahon, ang mga etnikong Burman ay bumubuo ng higit sa 2/3 o 2/3 ng etnikong stock ng Myanmar. Samantalang ang mga etnikong Thai at Vietnamese ay bumubuo ng halos 4/5 o 4/5 bahagi ng populasyon ng parehong bansa. Samantala, ang mga wikang nagmula sa grupong Sino-Tibetan ay higit na matatagpuan sa Myanmar, habang ang mga anyo ng pangkat na Thai ay sinasalita sa Thailand at Laos. Ang mga wikang Austro-Asiatic ay sinasalita sa Cambodia, Laos at Vietnam. Sa karamihan ng mga bansa, umiiral ang mga nangingibabaw na wika. Ang Burmese at Thai ay malawak na sinasalita ng mga wika sa Myanmar at Thailand. Ayon sa pagkakabanggit, katulad nito ang Khmer ay ang nangingibabaw na wika sa Cambodia at ang Vietnamese ay ang pangunahing wika sa Vietnam. Ang pangkontinenteng Timog Silangan ay tinaguri ang crossroads of religion dahil ang malawak na hanay ng mga katutubong relihiyon ay kinabibilangan ng Hinduismo, Budismong Theravada at Mahayana, Taoismo, Confucianismo, Islam at Kristyanismo. Malaki ang impluwensya ng relihiyong Hinduismo at Budismo sa mga sibilisasyon ng Timog Silangang Asya. Gayon din ang ambag nito sa paglikha ng mga tradisyong nakasulat. Dumating ang mga Indianong mangangalakal na may kasamang mga Budistang monghe at Brahman, at doon nagsimula ang pagkalat ng relihiyon sa Timog Silangang Asya. Ang isa sa mga matibay na ebidensya ng Hinduismo sa rehiyon ay nagmula sa Borneo, kung saan ang mga inskripsyon ng Sanskrit sa huling ika-4 na siglo ang nagpapatunay na ang mga Brahman ay nagsasagawa ng mga sakripisyo sa Vedic bilang pagtalima sa utos ng mga lokal na pinuno. Samantala, binanggit naman sa mga record ng Chino ang isang imperyong Indianisado sa Vietnam. Ang maraming mga unang kaharian naman sa Timog Silangang Asya ay binago lamang ang ilang bahagi ng mga Hindu sa teksto, teolohiya, ritual, estilo ng arkitektura at anyo ng panlipunang organisasyon at ginawang pabor sa kani-kanilang sitwasyong pangkasaysayan at sosyo-ekonomiko. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga Hindu na templo, ikonografiya at mga inskripsyong Sanskrit sa Timog Silangang Asya, ang kalikasan at lawak ng epekto ng Hindu sa sibilisasyon ng rehiyon ay mainit na tinututulan ng mga kontemporaryong mananaliksik. Maraming uri ng Hinduismo at Budismo ang nalikha sa sibilisasyon ng Timog Silangang Asya, na siyang humalo na rin sa mga lokal. Maging ang kultura sa rehiyon ay naapektuhan ng mga ito, tulad ng mga panitikan mula sa India, na Ramayana at Mahabharata, na hanggang sa kasalukuyan ay laganap ang bersyon ng mga lokal. Lumawak din ang impluwensya ng Budismo sa mga bansang Myanmar, Timog Vietnam at Thailand, maging sa Cambodia na mayroong impluwensya ng pinaghalong Hinduismo at Budismong Mahayana at Vajrayana. Nangingibabaw ito sa kasaysayan ng Angkor, malawak na imperial na lungsod na namamahalat sa Cambodia. Ang Angkor Thom, na pinangungunahan ng parehong mga estruktura ng Mahayana at Vajrayana, ay kumakatawan sa isa sa mga tugatog ng arkitektura ng Budismo. Malaki rin ang naging papel ng Budismong Theravada sa usaping politikal ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa ilalim ng diktadura ni General Ne Win ng Myanmar noong taong 1962, ipinagbawal ang reforma at modernisasyon sa lahat ng aspekto ng buhay sa bansa.
kabilang ang relihiyon. Ginamit ng mga pinuno ang kanilang suportang militar sa isang napakatradisyonal na uri ng Budismo upang gawing lehitimo ang kanilang mahigpit at mapanupil na diktadura at durugin ang mga kilusang makademokrasya sa pamumuno ni Aung San Suu Kyi noong huling bahagi ng dekada ng 1980. Naging daan din ang Budismong ito sa Timog Vietnam upang labanan ang administrasyong komunista noong taong 1975. Naging tahanan ng mahigit 240 milyong Muslim ang Timog Silangang Asya na mayroong humigit kumulang 42% ng mga Asyano sa Timog Silangan at humigit kumulang sangkapap o 1/4 ng 1.6 bilyong Muslim sa mundo. Karamihan sa mga Muslim sa rehiyon ay Sunni at sumusunod sa paaralang Shafi ng kaisipang Muslim. Ang Islam ay ang opisyal na relihiyon ng Malaysia at Brunei, gayon din sa mga bansang Indonesia at Thailand. Ang Pilipinas ay kumikilala sa Islam bilang isa lamang sa marami nilang opisyal na relihiyon. Mayroong 5 pangunahing obligasyon ng Islam na tungkol sa mga pangunahing prinsipyo ng kanilang pananampalataya at kasanayan. Kabilang dito ang pagpapahayag ng pananampalataya o shahada, obligatoryong pagdarasal o salat, peregrinasyon o haji, pag-aayuno sa Ramadan o swam, at paglilimos o zakat. Bukod dito, maraming natatanging kaugalian ang mga lokal sa Timog Silangang Asya na itinuturing na tunay na Islamiko, kagaya ng paggamit ng mga tambol o bedug bilang kapalit ng pagbigkas ng dasal o adhan at pagbisita sa libingan ng mga tagapagtaguyod na santo ng Java. Kabilang sa iba pang natatanging kaugalian ng Timog Silangang Asya ang pagsuot ng mahabang tela o sarong na isang kasanayang ibinabahagi ng mga Muslim at di-Muslim sa buong rehiyon at karagatang Indiano. Samantala, lumaganap ang Kristyanismo bilang resulta ng pakikipag-ugnayan ng rehiyon sa Europa. Noong ika-16 na siglo, dinala ng mga Espanyol at Portuges ang Romano-Katolisismo sa pangkapuluang Timog Silangan at dinala ng mga Pranses sa pangkapuluang Indochina pagkaraan ng ilang panahon. Sa Pilipinas at Timog Vietnam, ang Katolisismo ang pinakalaganap. Sa kabilang banda, makabuluhan din ang Protestantismo sa mga lokal. Ang mga Batak sa Sumatra at Minangkabau, gayon din ang dumaraming bilang ng mga Chino sa Singapore at iba pang lugar ay mga miyembro ng iba-ibang simbahang protestante. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang pagiging tanging Kristiyanong bansa sa Asya. Mahigit sa 86% ng populasyon nito ay Romano-Katoliko. Naimpluwensyahan din ng makulay na kultura ng Katolisismong Pilipino ng mga paniniwala at gawain ng Budismo, Taoismo at Confucianismo. Sa kabilang banda, ang sino mang umangkin sa Pilipinas na may pambihira o natural na kapangyarihan ay otomatikong itinaas sa isang posisyon ng katanyagan. Ang bawat nayon ay may mga shaman at pari na nakikipagkompetensya gamit ang kanilang mga kakayahan at nagsasagawa ng mga ritual ng pagpapagaling at lumilikha ng anting-anting. Mayroon ding mga pangkat sa rehiyon na naniniwalang ang kalikasan ang pinananahanan ng mabubuti at masasamang espiritu na tinatawag na animismo, kabilang ang mga bansang Malaysia at bulubundukin ng Myanmar sa mga naniniwala rito.